Good morning, everyone. Happy Sunday morning, March 1. Yes, March 1, please be good to us. Ayan, another live stream tayo for today dahil hindi tayo naka-live stream nung mga nagdaang araw. Last live stream natin last week. Happy for EDSA holiday. But yeah, now, live stream tayo kasi nga, kwentuhan lang. Quick catch up, quick kwentuhan. Ayan, kung ano ng mga tanong nyo, yan, pag-usapan natin yan. Kaya, itanong nyo lang dyan yung mga tanong nyo. So, ayan, unknown. Hi po, hello. Arthit, good morning. Kanino ka pa pipila sa Mr. Pilipinas Worldwide? Uy, pag-usapan natin to. Gusto ko to. Sander, hi po, hello. Ainte, hi po. Thoughts po on Alison Hetland. Madalas natin pinag-uusapan yan. Pero unahin ko na muna ang Mr. Pilipinas Worldwide. Last February 25th, during the EDSA holiday, yan, nagkaroon ng callback yung Mr. Pilipinas Worldwide and hindi pa naman ina-announce ng Mr. Pilipinas Worldwide yung official roster nila ngayon kasi as of the moment, nakita lang natin yung mga nagpa-callback dun sa mga pageant medias natin na andun sa event during February 25 and wala pang ina-announce si Mr. Pilipinas official page nila kung sino yung mga delegates, official delegates. Siguro i-announce nila yon baka this week or next week, ganyan. But ayan, sabi ni Artit, parang weaker batch MPW daw ngayon compared last year. Hindi naman weaker. Nangyari lang siguro na malakas yung last year. Malakas sila kasi nandun yung mga heavy names or yung mga names na kilala na when it comes to pageantry. Like example, lalo na si Kirk Bondat, Jeter Palomo, Kenneth Kabungka, last year Rasen Raven. Yan, nagsama-sama kasi sila doon. Pero ngayon, hindi naman sila weaker. Hindi lang siguro kilala ng ilan kung sino itong mga to. Pero dun sa roster, unang-una nandun si MJ Ordiliano. Kung kilala nyo si MJ Ordiliano, matagal na siyang nirarally for the Supra Crowns or magbalik sana for pageantry. And then ayun, finally nandun nga si MJ Ordiliano. At one point pa nga na-imagine ko pa nga si MJ Ordiliano na sabi ko, sana magpa-audition or mag-audition si MJ kasi during the callback or during the screening, pinopost naman ng Mr. Pilipinas Worldwide page yung mga nagpa-screening pero hindi pinapakita si MJ, ganyan. Yung pala online siya nagpa-screen. Online siya nagpa-screen. So ayun, lumitaw si MJ Ordiliano. So yun nga, Artit, MJ Ordiliano, John Bonifacio also there. Enzo Bonoan, Jesse Ginto, ayun. So may mga popular sila, may mga recall yung names sila, pero I don't know kung malakas sila. Pero yan, yung mga binanggit mo siguro malakas sila in terms of engagement and clout and reach sa social media. And sa male pageant naman kasi hindi naman din pinag-uusapan yung mga, alam mo yun, yung mga pasarela, chuchu, whatever, chuchu, basta sikat sa tao, sikat sa social media. Gina yun eh. Tsaka syempre dapat batak, ganyan. So yung mga binanggit mo, MJ Ordiliano, John Bonifacio, Enzo Bonoan, yan, Jen Sigito, mga pasok naman yan sa banga. May mga, nandun pa si Ayan nandun pa. John Paul Gundayaw, nandun din siya. John Wayne Alba, nandun din. Sino pa ba? Check ulit mamaya. Pero ayun, marami rin naman mga malalakas in terms of physique. May mga bet pa ako doon, mga ngayon ko lang sila nakita, hindi ko sila kilala. Pero in terms of physique, okay naman sila. Height, physique. Yun, Q&A naman kasi hindi naman mahalaga ang Q&A sa male pageant. Basta talaga more on height, physique, ganyan. Tsaka syempre yung charm pag nasa stage. Kaya malalakas naman din sila. Nagkataon lang talaga na last year, nagsama-sama si Kirk Bondat, Kenneth Kabungkal, Jeter Palomo, or kung sino-sino pang nandyan. Ayan, sabi ni Artit Sagno, si Lorenzo Isip. Actually, kung bumalik si Lorenzo ngayon, malaki yung chance niya sana magka-corona, given the roster. Si MJ kasi, ngayon, si MJ talaga yung mukhang siya yung Kirk Bondat last year. Siya yung mahirap patauben or patumbahin ngayon si MJ. Pero kasi ang Mr. Pilipinas Worldwide, marami namang crowns, 'di ba? Maraming coronang pwedeng ibigay. Kaya ngayon nga, sana bumalik si Enzo, no. Kasi kung sa Supra Link din naman, si MJ, si Enzo, sila yung maglalaban. Supra and Supra. International, maganda na rin siyang kunin eh. Kaya kahit parang hindi na lang din Supra yung pinaglalabanan ngayon eh.
Kasi parang tatlo yung magandang makuha dun eh. Global, yung kala TPN, international, tsaka Supra. Sayang nga eh. Yun. Sabi ni Artit, sana daw nag-resign na lang daw si Lloyd Garcia tapos sumali siya ng MPW. Pag nag-resign din kasi siya sa MI, parang masisira kasi yung credentials, kaya nag-gets ko rin naman na hindi talaga pwede mangyari yun eh. Though yung MI nalalabanan nga ni Lloyd, mukha talagang walang balita kasi supposedly March yun, pero hanggang ngayon wala naman talagang chika. Pero, yun nga. Pero ang maganda naman, pag natapos yung reign ni Lloyd, pwede siyang bumalik next year. Pero kasi yung roster ngayon, madaling manhalo nga yung roster ngayon sa MPW eh. Given the candidates, madaling makakuha ng any crowns ngayon. Tsaka yun nga, maraming crowns sa MPW. Kaya madali talaga makakuha ng corona. Kung corona lang din naman, or title lang naman ang gusto mo. Kasi hodang anong title yan, madaling makakuha ngayon. Pero so far yun, MJ Ordeliano, Enzo Bonoan. Si Enzo sana makakuha na siya ng title kasi sobrang deserve niya ni Enzo. Kahit last year pa, sobrang deserve niya. Marami lang talagang nagpuksaan last year. Si Jesse Ginto, yan. Bet ko din yan. May mga hindi pa ako kilala pero gusto ko silang kilalanin para masabi natin yung mga final bets natin. Kuya may chika si Pampanga Raw, minamata ni... Ha? Hindi ko alam pusang inom mo. Sino nagsabi nan? Sabi ni Artit ulit, Tan Perez. Guys, nasa male pageant lang muna tayo ngayon. Kasi si Artit Si Artit kasi yung nag-open eh. Si Tan Perez na Mr. Grand, nga, hindi na rin siya nakalaban. Supposedly, last year pa dapat siya. Yung Miss Grand International na pageant. Yung mismong international pageant, hindi talaga siya nangyayari. Hindi ko rin alam kung bakit wala. Pero yun nga. Malay nyo naman next year. Ayun, gusto ko rin yung bumalik in male pageantry. Lalo na ngayon, nag-gain ng traction si Tan Perez sa social media. So, who knows? Thoughts on the recent events? Is Queer Tall. Thoughts on the recent... Ano bang recent events ngayon? Recent events ng Miss Universe Philippines ba? O yung Big Four ng PBB? Or yung Big Four trending na mga actors ngayon sa social media? Anong gusto mong recent event? Pero recent events for the Miss Universe Philippines. Recent events for the era. Nakalimutan ko yun. Kahapon gising pa ako, madaling araw yung nagbobombahan sa Dubai. Nakakalungkot nga pakinggan kasi ang dami ko rin nababasa yung mga bombahan sa Dubai. Hanggang kanina pagising ko nga. So, ayun. Mag-ingat yung ating mga kababayan. Nakakalungkot man siyang isipin pero magagawa lang natin ngayon prayers. Pero sinasabi nga ni Lee, bombahan actors. Yan, bukod sa bombahan nga sa iba yung dagat. Ayan, Lee, bombahan actors. Napanood nyo na ba? Napanood nyo na ba lahat? Kasi ako napanood ko na lahat agad. Ang bilis. Ang bilis sa social media. Pero, balik ulit tayo sa male pageant. Sabi ni Artin si Lorenzo, sayang daw talaga. Kasi sobrang ingay ng name niya ngayon. Actually, kasi nga, plakado mga content niya every time na nagpo-post siya. So, yeah, ang ganda ng engagement, ang views, kaya nga, ingay niya talaga sa social media. Napanood na parang iisa lang yung girl. Steven, oo nga, no? Swerte nung bilat. Doon ko napatunayan, doon ko talaga laging sinasabi na basta bilat ka, kahit ano yung tsura mo, bilat ka, ganyan. Tapos may bilat ka, tapos may bilat ka. G talaga lahat ng mga oto ko sa'yo, want to beat daw. Sa RA, parang ayaw sa... si RA parang ayaw daw sa girl. Tamad, no? Grabe naman kayo, napanood nyo agad. Akala ko nauna na ako. Yung pala, mas nauna pa pala kayo, no? Nasa na tayo? Recent events naman tayo sa Miss Universe Philippines. Recent events sa Miss Universe Philippines yan. Tapos na tayo. Ilan na ba yung mga activities nila ngayon? Abu. Pero hindi naman yung sponsor visit. Ano lang naman yon, anniversary ng Abu. Tapos, nag-guest sila ng ibang mga girls. Yung mga naka-black sila. Hindi naman yung sponsor visit. So, occasion lang yon. Tapos, ang pinaka-una na sigurong sponsor visit nila yung nangyaring New Moon. New Moon nung isang araw, Friday. Tapos during that New Moon, syempre nakita nyo naman yung mga standout.
As usual, nandiyan pa rin naman yung mga heavy names natin, yung mga standouts. Pero may isang lumutang sa akin na nagulat ako na hindi ko na-expect na ang ganda-ganda niya during the New Moon event, si Iloilo. Yan, nagawan. At dahil na-amaze ako kay Iloilo doon, sabi ko, parang ang ganda nito, parang ano siya ngayon, nalalaban siya. Nagawan tuloy siya ng content. So, baka hindi nyo pa napapala yung content ko kay Iloilo, kay Espinosa, Zesta Espinosa. So, nandyan lang siya sa aking TikTok accounts. Sa lahat ng mga viewers natin, magandang umaga pala ha. Ayan, currently, ano lang tayo. Morning talk, quick catch up, eksena, ganyan. So, yan, Zesta Espinosa, siya yung napansin ko dun sa New Moon. Kasi nga, alam nyo naman yung clout kay Zesta nung nakoronahan siya. Maingay siya social media. Pero after na nakoronahan siya, tapos nakita ko siya in person, sabi ko, parang hindi naman malakas, ganyan. Parang okay lang naman, parang hype lang sa social media. Pero kahapon nga, or nung Friday nga sa New Moon, ayun nga, parang nag-uumpisa na rin siyang manindak dahil nag-stand out siya for me. And nag-start na rin na talagang makuha ng team niya yung styling ni Zesta. Sabi ko, ito yung magandang styling kay Zesta, sana ano na nila to, mapulido na nila, mapulido na nila. Sana, ito na yun. Sana, ganito na yung gawin nila kasi nga, sobrang ganda ng styling niya noon. RJ, hello, good morning. Yes, ang aga kasi paalis ako mamaya. Para may pang-upload ako dun sa kabila. Sa YT. Guys, sa lahat ng mga nanonood natin sa mga late pala, na-upload ko rin to sa YT. So, TikTok, YT, yeah, Carlo Yola. FB page din, Carlo Yola. So, lahat yung Carlo Yola. Marv Sprint, aga ng face card. Yes! J-Lab, Tugigaraw daw will be Dark Horse. Abangan natin yan. Jade, gusto ko talaga styling na Allison noong nakaraan. Yung naka-color pink ba siya? During the New Moon event ba? Pero yun nga, sabi ko kanina pinag-uusapan natin si Zesta. So siya lumutang siya sa akin during the New Moon event. Allison Hetland, yes, lumutang din siya sa akin during the New Moon event kasi parang feeling ko rin siya doon. And the rest of the girls na lagi nating inaabangan, syempre as usual, nandun pa rin naman na sila. Sabi ni RJ, sino daw nandun PBB kagabi? Yes, ako po yung nagda-drive ng motor. Pero RJ, hindi ko siya napanood kagabi. Kasi naman ako nanonood ng PBB. Pero kung hindi mo pa sa akin sinend kanina, hindi ko malalaman. But, yun nga po. Sabi naman ni Tan, Alex Colmenares. Anong comment po sa kanya, Miss Negros Occidental? Wala pa tayong ibang activities na nakikita. Hindi ko rin siya masyadong nakikita ngayon sa social media. The last time na nakita ko si Alex, press presentation pa. Pero yun, masaya ako na nag-gain na ng traction yung candidacy ni Alex ngayon sa social media tsaka sa mga pageant fans kasi madalas positive lahat ng mga comments sa kanya. So, siguro kailangan niya talaga masustain yung momentum kasi nandun na siya. Kaya kung Alex, kung nanonood ka dyan, alam mo na. Pero hindi ko siya masyado talaga nakikita ngayon sa mga ganap. Sa New Moon, hindi ko siya masyado nakita. Wala ako sa New Moon ng Friday, pero social media, hindi ko siya nakita ngayon. Wala din siya. So yeah, parang the last outing niya yung mga mga photo shoots. Madalas naman siya mag-upload. Nakikita ko sa social media niya, pati sa Facebook, nagpo-post naman siya ng mga clips. Pero kailangan niya pa talagang magpapansin kasi nasa momentum na talaga siya ngayon. Same with Batangas. Sila eh. Batangas, si Alex, si Batangas. Bukod dun sa apat silang dalawa. Yun. Musir Top 5, La Union, Cebu Province, Cebu City, Pampanga, Baguio. Sabi ni Ivan, dyan daw yung top 5 niya. La Union, Cebu Province, Cebu City, Pampanga, Baguio. Jack Hole. Ba't naman ganyan ang pangalan mo? Thoughts kay Cotabato. Gagawa ko ng content ko about kay Cotabato kasi marami rin naman sa inyo naghahanap. Lagi nababasa ko sa comment section. Kuya, next naman daw Cotabato. Yes, nakikita ko rin naman promising si Cotabato. Huwag kayong mag-alala kasi iba nagtatampo na. Bakit daw hindi ko sinasama si Cotabato? Bakit daw hanggang ngayon wala pa rin daw content na about kay Cotabato? Huwag kayong mag-alala. Promising din naman siya for me. Nangyari lang na una lang talagang gawang ko ng content yung iba. Pero ito na yung next in line ko, si Cotabato. Bigyan nyo lang ako ng time kasi hindi ko rin naman sila pwedeng ilabas isang bultuhan. Kasi pag nilabas ko sila isang bultuhan, paano naman yung mga susunod na araw, wala na ako ma-upload. Pero don't worry, promising din siya for me. Nasa ANQ siya, Aces and Queens. Kasama niya lahat ng mga heavy frontrunner sa Aces and Queens. Isa siya doon, nakahalera siya doon. So, yeah.
Ah, sabi ni RJ, mabawasak ang first hot pics ko pag swimsuit na. Pag swimsuit na. Sino bang first hot pics mo, RJ? Pag swimsuit na, mawawasak. Kasi iba na naman yung magiging bet natin. Sige, sige, abangan natin yan. Same pa rin po ba na top 6 ang finale before announcing the winner? Same, hindi pa naman kino-confirm kung same yung nangyari dati na top 6. Hindi pa naman kino-confirm. Pero yun, malalaman natin sa finals. Pero guys, Aqua Boracay, mangyayari siya ng March 21st. March 21st. Hindi ako sure pero yun yung week na yun. 18 to 20, 19, 20, 21. March 21st. So sa mga nagbabalak pumunta ng Boracay, doon. Yun na yun. Aqua Boracay. 2,000 ata yung pinakamurang ticket. So yeah, yun yung pinaka-heavy na activity na siguro naabangan natin. Pero hindi man nagmamatter kung sino yung mananalo doon. Hindi man nagmamatter, hindi naman plus points yun. Pero syempre, sa ating mga pageant fans, pag umariba ka talaga sa Aqua Boracay, yun, maganda siya kasi mapapansin talaga yung candidate. Or mapapansin natin siya. So, more chances of winning. Mrs. Fisher, hello. What about San Carlos, Pangasinan and Pangasinan? Patawarin mo ko pero hindi ko sila talaga napapansin ngayon. Sabi ko dati okay lang naman sila. They are okay for me. Pero konti pa. O siguro kailangan ko lang talaga makita ng more activities pa para mapansin ko sila. Mark, how about Negros Occidental? Yan nga po si Alex. Kanina ko pa siya pinag-uusapan. Guys, kaya rin naman kasi si Alex ay laging hinahanap ngayon. Alex Colmenares, Negros Occidental. Kasi maganda yung engagement ng mga posts niya ngayon sa social media. Yun nga, puro positive ang comments. Kaya lumulutang talaga siya ngayon. But for the other girls na hindi masyadong napapansin or walang ang clout sa candidacy, yun nga talaga yung kailangan gawin. Kailangan talaga mag-post na marami social media contents, ganyan, para makuha nila yung hatak ng tao, ganyan. Ayan, Cotabato Province, sasagot ko na yan. Same with Cotabato Province. Ganun din. Kailangan talaga more content sa social media. Kasi, sabihin natin, sige, malakas siya, maganda yung prototype niya. Pero, bihira mo siya makita sa social media. So, paano nga natin siya makikilala? Or ako kilala ko siya, pero yung ibang mga pageant panis na hindi naman ganoon talaga ka-obsess pagdating sa pagsunod dun sa mga girls, di ba? Hindi talaga magigain ng traction yung candidacy niya. Si Roxy ba, KF or solo? Solo ata ito. Hindi ko alam kung KF or solo, pero solo. Independent. Akala ko talaga may Iliana pero 3 hours or 2 hours before the press presentation, nag-post siya. Huwag na maghanap ng wala. How about Queen Province? How about Quezon Province? Nakita ko yung BTS ng photo shoot with La Union, Aklan, and other girls. Ano bang Quezon Province? For me, bubbly lang siya. Ganyan, bubbly. Hindi ko pa siya nakakahalubilo. Nakita ko lang siya once. And first impression ko sa kanya, bubbly. But I don't think na nandun siya. But tingnan natin. Charlie on IG. Sir Carl, sabay-sabay din ng mga PH male pageant this year. Yes, Mr. Pilipinas Worldwide kasi ang Mr. Pilipinas Worldwide nasa Empire din. And yun nga, normally magkasabay naman itong dalawa talaga nangyayari. Kaya magsasabay talaga sila. At ayun yung topic natin kanina during our first live, Mr. Pilipinas Worldwide. So, sino ba sa inyo ang great contenders or want to beat? Kasi for me, MJ Ordeliano. As of now, MJ Ordeliano for the Mr. Pilipinas Worldwide kasi yung topic natin ha. Pero ayun, balik ko lang tayo sa Miss Universe Philippines kasi ang daming comment ng Miss Universe Philippines. Sabi ni Pusang ina mo, Alison Hetland, ang lakas talaga ng charisma sa mga sponsor shoot. I agree naman kasi yung last New Moon event nga nila, nabanggit ko din kanina na for me ang lakas talaga ng
eksena ni Allison. For me lang yun for me, ewan ko sa inyo. Ito sa akin, Final 6, La Union, Cebu Province, Baguio, Taguig, Pampanga, and Cebu City. Ayan daw kay Nudge. How about Aklan, Imelda Schweighardt? Sa tingin nyo ba natatabunan ba si Aklan? Kasi iba sinasabi na natatabunan daw, kailangan umiksena daw si Aklan si Kalibo yung pinag-uusapan natin. Isa lang naman siyang taga-Aklan doon. Kalibo yung Imelda Schweighardt. Sinasabi kasi ng iba natatabunan daw, kailangan daw umiksena para umingay yung candidacy. Paano pag umiksena si Imelda, diba? Gumawa siya ng eksena. Ano ba sa tingin nyo? Pero ako naniniwala pa rin ako, manggugulat pa rin to, lalo na pag nag-swimsuit show na. Kaya abangan natin. Sabi ni Riozen, oo daw. Natatabunan, oo. Ngayon, sa ingay. Pero, yun nga, sabi nga natin, feeling ko pag nag-swimsuit talaga, aari ba talaga to? Mapapansin ulit yan. Sa CJ Hernandez, Batangas naman. Ayan, nandiyan din sa momentum si Batangas for me. Mga pang ko siya, pang 7 or 8 sa mga newbie. At maganda yung reception kay Batangas ngayon kasi every time na nakakita ko ng mga contents kay Batangas, madalas maganda yung mga comments sa kanya. Sinahanap siya. Sabi ni Christian, kailangan daw niya ng umatitude. Baka nga kailangan talaga ng Christian. Kailangan talaga umatitude na para mapansin. Pero syempre, hindi na niya gagawin yun. Si Imelda naman kasi talaga, hindi naman siya attitude. Ano lang siya, taklesa lang siya. Very, very true, very totoo. Tapos, yun nga, sa pagsasabi niya mga totoo, nung araw sa pagsasabi niya ng totoo nung araw, dun talaga siya napapahamak. Kaya, yun yung nangyayari. Pero hindi siya attitude. Ano lang siya, very true lang talaga siya. Ano pa nababagay na crown kay Iloilo City? Iloilo City, Zesta Espinosa, Iko. Iko na lang muna. Kailangan ba natin structure ang Manalo this year? Yes, ako naniniwala ko, Damhadid kasi nga, Puerto Rico. Tsaka yun naman yung wini-wish natin lagi. Even me personally, ang wish ko talaga. Latina structure para wala tayong pag-aawayan pag nasa competition na. Hindi tayo mag-aaway-aaway na bakit ang taas-taas ng hills niya, bakit ganon, sobrang ganon. Kasi nga, nasa kanya na lahat. Pusang ina mo ulit. Kuya Carl, sino ba ang candidates na hindi nawawala sa momentum nagmula nung press presentation? Hindi daw nawawala simula ng press presentation si LU pa din. La Union, Allison Hetland, tsaka si Tarlac. Silang tatlo pa rin. Kasi hanggang ngayon, sa social media, kahit sabihin mong ilan pa lang naman yung mga activities, yung mga ganaps nila, nagkaroon sila ng sponsor visit, yung New Moon. Silang tatlo pa rin yung laman ng mga social media ngayon. Silang tatlo. La Union, Pampanga, Tarlac. Agree ba kayo? Sila pa rin talaga, no? Yung nasa social media ngayon, yung parang... wala naman talaga eh. Nicole Borromeo, pang-apat, ganyan. Wala, silang tatlo pa rin. Yung laging nandyan. Hans, may top 5. La Union, Pampanga, Tarlac, Cebu Province, Muntinlupa. Si Adela, ang ganda-ganda niya ngayon. Yung mga videos na naglalabasan ngayon. Ang ganda-ganda ni Adela. Nakikita ko na sa kanya si Ivana Alawi. Yung may content sila, yung naka-black sila, yung parang dinner ng Aces and Queens. Yun yung ginamit ko kasi yung background dun sa content ko. Ang ganda-ganda ni Ivana, no? Ni Adela, no? Ivana Alawi siya. Kaya nga parang naniniwala ako na makakasnatch ng corona. Kasi wala siya sa top 5 ko, si Adela Marshall. Pero kasi nga, pag nakikita mo si Adela, iba yung impact niya para sa akin. Palaban siya, ganyan. Ganda ng personality. Kaya baka siya yung makasnatch ng isang corona sa top 5. Or ng isang placement sa top 5. Lagi din magkakasama sila Tarlac, La Union, at Pampanga sa mga event. Kasi isang team lang din sila, Stephen. Kaya isang team, tsaka syempre yung mga sponsors, kung may mga sponsors, blah blah blah, or photoshoot sa mga sponsors, sila din magkakasama kasi sila yung mga heavy front runners. Si Manila, Sir Justin Felizarta, kaya ba pumasok
Manila. Kayang pumasok sa semis. Feeling ko kasi yung candidacy niya ngayon parang si Chanel Thomas. Pero yung top 5, ayun yung malalaman natin soon. La Union at Tarlac, last two girls if ever may hawakan ng hand. Sabi ni Will. Seta official, may top 5 Tarlac, Pampanga, LU, Cebu Province, and Samar Island. Thoughts kay Iloilo City and Province. Nasagot ko na yan, Wave. May content ako about kay Iloilo City. Napaka-special ng content ko kay Zesta. Kasi in-edit ko pa siya talaga. Pero yun nga, sa mga hindi pa nakakapanood, nandyan lang. Last two is La Union and Pampanga. Medyo tagilid si Coms. Eto, may mga nababasa nga ako dito. Medyo daw tagilid sa com skills si Tarlac. Paano niyo nasabi? Yung first, yung mga previous live natin, like ko sinasabi, ang strength talaga ni Bea, nila Union, yung com skills niya talaga, doon niya talaga matatalo yung dalawa, si Pampanga at sa Tarlac, doon niya madadali. Pero sa mga nagsasabi na medyo tagilid si Marian sa Tarlac, paano niyo nasabi? Kasi sa akin okay lang naman. Kasi nga, ang akin mahalaga naman sa akin, basta nakakapagsalita ka, hindi ka nagkakalat, nakakasagot ka ng maayos, na-express mo yung sarili mo, okay na ako doon. Hindi ka pageant pati, okay na ako doon. Hindi ko naman nakita yun kay Marian. So, paano nyo nasabing tagilid? Kuya, di ba mag-participate yung Pilipinas sa Miss Planet? Hindi ba nagpa-participate ang Pilipinas sa Miss Planet? Nagpa-participate sila pero yung franchise holder niyan dito parang hawak lang ng private group or hindi ko alam kung sino. Tapos, nagpapadala naman ng candidates doon. Ngayon, 2026, I don't know kung magpapadala sila. Pero yung mga malalaki kasing organization na sa atin, hindi naman kinukuha yung franchise ng Miss Planet. Kasi nga, alam nyo naman kasi yung nangyari sa Miss Planet nung araw. Si Batangas ba may chance makapasok? Sabi ni Naitan. Mukha naman may chance sa mag-semis. Galingan niya lang talaga. Pero based naman sa nakita ko sa local pageant niya, kaya naman niya. Lalo na ngayon kung may mga semis ngayon, malaki naman yung chunk ng semis lagi. Malaki yung chunk ng mga pinipili like top 25 and bihira na yung El Tucuyo. The last 2 years ng Miss Universe Philippines, wala naman na El Tucuyo. Lahat pumapasok. Si Batangas, nasasabi kong nandyan siya eh. Contender siya eh. So feeling ko hindi man na siya may El Tucuyo. And good for her. Good for the organization ng MUPH Batangas kasi nga they've sending girls na, matagal na, and ngayon para natisod nila yung perfect candidate. Si Batangas daw parang si CJ. Parang si CJ, kamukha na si CJ, pero ngayon parang, nakikita kong parang si CJ, si Zesta Espinosa. Zesta Espinosa, yeah. Sorry Daneta, Pangasinan po, national costume, totoo. Sa Pangasinan siya, pero hindi ko sure kung mismong Urdaneta. But ang national costume probably mangyayari siya April. Mga second week or third week ng April. Ayan. Sabi naman ni Mirna, under renovation daw ang ngipin ni Ashley Simpson. Ayan. Miss World Philippines naman si Aling Mirna. Kaya naman pumasok ni Manila sa semis. Yes, Stephen, kaya niyang pumasok. Kagaya nga nasabi ko kanina, malaki yung inahanap na nakat sa semis. Kaya papasok yan si Justin. Imposible ma-El Tucuyo yan. Pero yung mga susunod na cut, yung top 10, yun yung parang let's see. Ano kaya ang bagay na crown kay Summer Island? Charm. Charm. Ako kung papipiliin ako, doon na muna siya. Tsaka charming naman na siya eh. Ang pangit daw ng veneers. Parang laki. Parang, ayun ang sabihin natin. Ayun ang ano natin. I-advise natin. Kasi guys, yung mga ganito, naiintindihan ko naman kasi gets ko naman yung mga sentimiento nyo. Pero kasi yung mga gantong advice, ito yung mga hindi natin mababago agad-agad eh. Ngayon, bahala na sila. Si Negros Occidental, malakas ng feast card. Babaeng ang mukha. Ayan, nabanggit natin yung kanina BRBR. Sabi ni Mirna, tambog si April daw ang charm. Talaga ba? Nakikita mo kay April Smith, yung Miss Charm Crown?
based sa mga winners nila recently, Malaysia, and then yung last time. Ito lang, yung last year, yung kabash na Cyril. So, tingin mo malapit kay April Smith. Sabi ni Just Eddie, Holy Trinity. Trinity, Three pa rin. Ellie Pampaga Tarlac, I agree. Kasi yung Pangasinan na yan, sabi ni Rods, kasi how about Pangasinan? Wala lang akong masabi kasi hindi ko naman talaga pa sila na-encounter. Tapos, bihira sila lumabas sa mga social media. Kaya wala akong bisis. May ibang kutaba ko kay April, O di sige. MUPH 2026 Starlock La Union, balik na lang 2027. Sila Union daw, balik na lang daw ng 2027. Bakit? Gusto ko lang. Gusto mo muna si Tarlac. Si Tarlac, naging sentimental ko na siya. Parang gusto ko sana siya yung manalo. Pero parang naglalaban-laban sa akin na sana si LU. Parang, alam mo yun, torn between Tarlac or La Union or even Pampanga. Kasi parang gusto mo sila makita talaga lumaban. Sa Tarlac, maganda rin siya makita sa Puerto Rico kasi nga very Pinay. Iba yung kalibre ni Marian. Iba talaga yung kalibre niya. Pero yun, hayaan na lang natin sumakit yung ulo ng mga judges or ng organization sa finals. Southern Leyte, once ko lang na-encounter si Southern Leyte. Wala rin ako masabi, but she's okay. Sabi ni Alex, Universe, La Union, Supra, Pampanga, Tarlac, Pampanga, Tarlac niya, Supra. Cosmo, Baguio, Cebu Province, Eco, Cebu City. Eco niya si Cebu City, charm niya naman si Samar. Okay. Sabi ni BRBR, for me, sana wag na sana sayangin si Bea. Hindi niyo sure. Kasi alam niyo naman sa MUPH, unpredictable sila. Pero agree naman din ako na okay, sana wag nga sayangin. Pero tingnan kasi natin, baka bilang wala pala kay Bea yung momentum sa finals. Malay niyo si Ali pala yung pinaka nag-perform, umangat, or even si Tarlac or kung sino pa, diba? Kaya depende talaga yan Ishman, po kayang bagay na crown kay Baguio? Universe, pwede. Pero other than the Universe, Cosmo or Charm. Just Eddie. Okay, Just Eddie naman daw. Miss Universe niya si LU. Supra niya si Pampanga. Cosmo si Cebu Province. Ang Charm niya si Baguio. Ang Eco niya si Tarlac. Si Allison na maraming nagrarally sa kanya for Supra. Wala namang kaso sa akin. Tsaka isa lang din naman kasi mananalo ng Miss Universe Philippines crowd. Kaya susunod na doon, Supra na, ganyan. Wala naman ang kaso kung si Ali. Pero po talaga sina Pampanga at La Union ang nagpupuksaan sa MU. Tatlo talaga sila. Isama mo na sa Tarlac. Tatlo sila nagpupuksaan. So, sino pa ang ang mga nakikita nyo as of now? Wala pa naman tayong mga activities na magde-determine kung sino yung sa tingin nating nagpupuksaan kasi wala naman talagang heavy activities or what pa. Pero yun yung pangyayari nito. Thoughts for Eman and Jillian. Jillian Ward? Eman, sinong Eman? Malakas po ba si Aklan in person? Oo, naniniwala ako kasi ilang beses ko na-encounter si Imelda. Yung first encounter ko sa kanya ngayong MUPH, yung press presentation. Harap-harapan at masasabi kong malakas siya, malakas ang presensya niya. Sabi ni Sita Official, ang MU niya, si La Union, ang Supra niya, si Baguio, Cosmo, Cebu Province, si Eco, Cebu City. Yon. BRBR, MU, LU, Supra, Pampanga, Cosmo. Uy, bago siya. Luisiana, Laguna, ang Cosmo niya. Ashley Subihano. Eco, Baguio naman. And Charm, Muntinlupa. Alex, sundan ko na lahat, malakas din siya for you.
Actually, recently hype talaga siya. Sobra hype siya as in. Malakas siya for me in terms of physical aspects. Pero hindi ko pa kasi siya nakikita maglakad or umaura-aura sa stage. Ayoko naman gawing basis yung Miss Sultan Kudarat, ano niya, stent. Ngayon, sobrang hype niya as in. Um, naniniwala ko magkakakorona siya. Kasi yung backup. Backup ng probinsya. Sida Official, ano kaya tubig ng Cebu at Baguio? Ba't ang gaganda ng babaeng pinadadala? Nagkataon. Nasa dugo. Sabi naman Strab 14 Nueva Ecija, watch out for her. Another dark horse. So, yun yung susunod na gagawan ko ng content. Hindi lang ako makakagilap ng mga informasyon. Kaya hindi ko siya magawa ng content pero naka-line up na yan. Si Nueva Ecija, Michelle Burchell. Sabi ni Kendra sa Wadi Cock. Speaking of cock, yun nga, napanood nyo na ba ang Big Four? Kahapon, nagka-Big Four sa PBB, sinabayan din siya ng Big Four ng mga trending actors. So, napanood nyo na ba sila? Thoughts for Nicole. Nicole Borromeo na andyan pa rin siya. Pero hindi siya yung kagaya ng Cloud for me nung Trinity. Nila Elio Pampanga and nila La Union. Pero nandyan pa rin si Nicole Borromeo for me. And naniniwala ako may crown si Nicole Borromeo kasi hindi talaga ma-deny ang ganda-ganda ni Nicole Borromeo. Nandyan talaga yan. Maritime Engineer, hello! Biscuit, hindi ko ramdam si Laguna this year. Actually, true naman din. My hometown girly, yeah, magkababayan tayo. I'm also from Laguna. Iba yung mga Laguna girls natin ngayon. Unlike last year, paldo ang mga taga Laguna kasi we have Eloisa Howard and Iliana Aduana. Sobrang ingay nung candidacy ng Laguna or ng province sa Miss Universe Philippines. But now, hindi talaga. Wala. Sarap paglaruan ng mukha niya. Summer Island daw ang Barbie daw talaga. See the official. Yes. Artsky, you think Bella will play? O Bella will place? As of now, parang kaya naman mag-semis, kaya mag-top 10, pero yung top 5 hindi ko lang muna masabi ha. Kasi wala pa naman tayong basehan na wala pang activities na naglalakad sila swimsuit or evening gown or even yung mga runway activities. Kaya as of now, tumitingin lang ako dun sa kung ano yung nakikita natin lagi sa social media, yung presensya nila, ganyan. And ayun, mga top 10 muna sa akin. Sabi ni PK Lapus, big winner ko sa Hill Cuerva. Actually, parehas tayo. Ang pinaka-trending ngayon, si Ron Angeles, kasi yun yung maraming nag-abang talaga. Pero yung kay Hill Cuerva talaga ako tataya. Ano kasi si Hill angelic kasi si Hill Ang angelic niya parang hindi mo ine-expect na gagawin niya yan Kaya, tas ang tangkad pa, di ba? Haba ni Hill. Kaya, kay Hill Cuerva talaga ako boring kasi ni Ron dun sa video. Pati yung pinag-uusapan natin. Anyways, film mo placement ni Samar. Yun nga, siya yung nakikita ko mukhang ka-top 5. As of now, pero wala pa tayong basis, guys, ha. Hindi pa natin alam kung ano yung kung paano siya maglakad, ganyan si Summer, ha. Doon napalad ko naman yung mga clips during the Miss Universe Philippines Summer Island. Nakakapagsalita siya. Pero ang hinahanap ko kasi yung pasarela ba, yung lakas ng pasarela. Yung lakas, parang CJ Opiasa maglakad. Kahapon, nagre-replay ako kay Zesta Espinosa ko nakita yung hinahanap ko. It's like, okay itong babaeng to thoughts kay Batangas, nasagot na natin. I really want to see Negros Occidental sa international stage pero I don't know kung anong pageant bagay. Ano siya nagigets ko talaga yung hype kay kay Negros Occidental ngayon. Pero ayun, hoping tayo na sana tumaas pa yung placement niya. Pero ang dami rin kasi mga nagpupukpukan ngayon. Pero tingnan natin kung kaya niya mapatalsik yung iba sa mga nagpupukpukan doon. ANTM documentary Hello Stars.
Napanood nyo ba ANTM documentary? Ano lang, putol-putol. Pero alam ko na yung pinakabuod doon nangyari sa ANTM documentary. Actually, mga ganong issue, hindi naman na talaga siya bago. Kasi alam ko yung bata ako, nangyayari naman talaga yung mga ganong kalakaran. Na-expose lang talaga ngayon. Ngayon siya na-expose, pero hindi na siya bago. Lahat ng kalakaran may mga ganon na talagang eksena. Hindi na siya bago. Medyo naglaylo na lang din ngayon kasi nga, syempre, social media age na. Mabilis ma-call out kasi ngayon ng tao or ang organization pag may nangyari na agad na ganon. Pero hindi na siya bago, kaya hindi na rin ako nagulat eh. Wala. Tsaka, wala. Ayun na yun. Nangyari na siya. Thoughts nyo po sa akin. Wala akong thoughts sa'yo, Hans. Top 5 nyo as of now, yung top 5 ko as of now, yun pa din. Yung sinabi ko during the live natin previously. Cebu Province, Nicole Borromeo, Baguio, Roxy Bayens, Tarlac, Marian Arellano, Pampanga, Alison Hetland, and La Union, Bea Windorsky. Yun pa lang muna ha, kasi yun pa lang naman din talaga kasi yung base sa mga nakikita natin ngayon. Yun pa lang. Pag number 6 ko si Muntinlupa, si Adela Marshall. Naniniwala akong may papatalsik yun sa top 5 ko si Adela Marshall. Nakita nyo ba bang post sa BOP na ChatGPT ka si BMW? Hindi ko pa nakikita, Hats, pero mamaya titignan ko. Yes, hello Star, may potential sa kahit anong crown si Adela Marshall. Meron nga. Kaya sabi ko din kanina, yung papatalsik yan sa top 5 ko eh. Kasi nandun na talaga siya eh. Ang ganda-ganda lagi ng rehistro niya sa camera. Ganyan. Kaya, yun. Wait lang nga, may babasahin lang ako ha. Ayan. Okay. Mawawali kaya si Manila, sabi ni Alex. Nasa semi siya. Dirty Girl, pares tayo ng top 6. Ayan, pares tayo ng taste, Dirty Girl. Happy Sunday. Guys, happy Sunday everyone. March 1. Ayan, sana maging maganda ang ating buong buwan. Sana start na to ng minamanifest natin. Ngayon yung start ng, alam mo yun, na minamanifest natin. Sana mag-manifest na siya. Mawawali kaya sa Manila. Yan, nabasa na natin. Sabi ni Hans, wildcard sila. Yak mga bet ng org na inelbow ng mga newbies. Wildcards. Sila yung mga bet ng org na inelbow ng mga newbies. Wildcard, kasi di ba magkakaroon daw ng wildcard. Yung mga hindi nakapasok. Kasi di ba during the preliminary, during the preliminary tape siya. Tapos uusad yung mga matataas ang boto. Tapos may time pa, may chance pa naman din yung mga hindi makakausad kasi may wild card. Yun syempre, yun na yung bet ng org, di ba? Bakit napunta kay Aaron Villena or Aaron Villaflor? Aaron Villena yun, Alex. Di ba? Yung top 1 mo. Villena yun, di yun Villaflor. Yung kay Villena, parang ang cloudy kasi ng video na napanood ko kay Villena. Tapos dalawa yung girls. Pero kay Hil Cuerva, kay Hil pa rin talaga ako. Kasi nga, ang cute-cute ni Hil. Tangkad pa. Ang tangkad pa ni Hil. Bakit ayan yung natin? Bakit ayan yung topic natin? But anyways, ayan, nakaisang oras na ako. Maraming salamat ulit. Abang na lang ulit tayo ng mga activities ng mga girls. So far, wala pa akong alam na confirm na dates aside sa Aqua Boracay na mangyayari on March 21st. National Costume on April yan and provincial tour nila on April din. Pero yung mga sponsor visit, wala akong confirm na activities kung kailan yung mga kamalakasan na ganyan. Or even Hello Glow, wala akong confirmation kung mangyayari pa ba siya. Yung mga runway shows, bla bla bla, wala pa. Pero ayun, abang na lang tayo sa page ng Miss Universe Philippines. Same with Mr. Pilipinas Worldwide page. Kasi nandun naman lahat ng mga updates. Pero yan, sabay sila mangyayari. So yeah, very exciting ang ating pageant season. Ano lang naman to, hanggang May lang din naman. Then pahinga na tayo after. But yeah, yun yung mga nilook forward natin this month of March 1st. Hello Star sa Dawaho Kai. Pag titanong how are you, sasabihin mo yung advocacies.
Naging iconic na kasi yung may advocacy eh. But yeah, yun nga, kung may mga gagawin kayo kasi sobrang aga pa, just mag-ingat kayo. Happy Sunday ulit. At ako'y paalis din. Quick catch up lang tayo. Maraming salamat. Bye-bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.